Nag-NSD itong Gilas Pilipinas kagabi kontra China. Lumamang ng 20 ang China pero nagawan pa rin natin ang paraan. Siyempre sa pangunguna nitong si Super Justin Brownlee. 77-76 at ngayon pasok na tayo sa finals ng Asian Games. Huli tayong nanalo ng gold medal dyan. Hindi karamihan sa atin siguro hindi pa pinapanganak. 1962 pa yon sa pangunguna ni Kaloy Saga. Pero ngayon may pag-asa tayo na manalo ng gold, makakalaban natin Jordan. Nakita natin doon sa game talaga yung never say die spirit at yung husay ng pagko-coach ni Tim Cone. Nakita natin na bumagsak tayo ng 20 points, hindi sumuko yung mga players. Actually, dalawang rally yung ginawa ng Gilas. Nung lumamang ng 20 points itong China nung third quarter, na-cut down na natin ng 4 points. Pero rumisponde ang China. At mga 2.5 minutes na lang natitira, 9-point lead sila. So mukhang talo na nga. Pero nakita natin of course, nakabasket yung si CJ Perez at sunod-sunod yung mga 3-point shot ni Justin Brownlee. Hindi na nakaresponde ang China at sa last play, nung nagmuntis sila nung jumper nila, actually meron pang few seconds remaining pero hindi na sila nag-foul dahil natulala sila doon sa nangyari. Ibang klase talaga nilaro ni Brownlee, tandaan natin. Doon sa huling game natin kontra Iran, siya rin ang nagpapanalo. So, walang kaduda-duda na ibang klase, special, kumbaga, itong team natin ng Gilas. Pero of course, kumbaga hindi pa tapos ang trabaho dahil ngayon magkakaroon tayo ng rematch kontra dito kay Ronde Hollis Jefferson at sa Jordan. Sinabi ni Coach Tim Cone, ito raw ang gusto niyang mangyari. Magkaroon tayo ng rematch sa Jordan at ito na nga. So, tignan natin kung ano ang gagawin ng Gilas Pilipinas para makapaganda dito sa Jordan. Sa ngayon, siyempre, tulala ang China at tayo naman dito sa Philippines, tayo nagse-celebrate. Malapit na nga bang pumirma itong si Jeron Teng dito sa Barangay Ginebra? Yan ngayon ang tanong ng karamihan dahil ang nakikita nilang sitwasyon dito ay parang parehas doon sa nangyari kay Maverick Ahanmisi. Kung natatandaan niyo si Ahanmisi, pinakawalan nitong Converge Fiber Xers at matagal na nanahimik yung kampo niya. Pero eventually, nung nagsalita na ang nangyari, napunta ito sa Barangay Ginebra. Ngayon parang ganyan din daw itong si Jeron Teng. Tahimik muna yung kampo niya pagkatapos ma-release ng Converge Fiber Xers. Pero sa bandang huli, baka sa Ginebra rin ito mapunta. Kapag nangyari yan, magkakaroon ng isang very solid na small forward itong Ginebra at magkakaroon sila ng pampabata lalo nung line-up nila ngayon. Of course, hindi naman perfecto laro ni Jeron Teng. May mga areas na kailangan i-improve pero siguradong mahahasayan lalo dahil na ang coach niyan, of course si Tim Cone, alam naman natin ang kalidad niyan. So kung sakaling mapunta sa Ginebra ito si Jeron Teng, tandaan natin, ito ay unrestricted free agent. Ibig niyan sabihin, hindi niya kinakailangan na magkaroon ng isang tinatawag na kapalit. Pag nakuha niya ng Ginebra, hindi niya kailangan na mag-trade ng player o kaya na draft pick. So ibig sabihin, dagdag lang to sa line-up nila ngayon. Napakagandang addition dito sa Ginebra kung sakasakali. Pero huwag nating alisin yung posibilidad na baka ito si Jeron Teng mapunta dito sa TNT Tropang Giga. Dahil syempre, kumbaga kung natalo sila ng Ginebra, una-unahan sila pagdating dito kay Maverick Ahanmisi. Baka naman dito sila babawi kay Jeron Teng, sila naman ang kukuha dyan. Kapag yan ay nangyari, magkakaroon sila ng additional power forward o small forward na tutulong dito kay RR Pugoy. So, pwede nating masabi na kailangan din ng TNT itong si Jeron Teng. Sa bandang huli, na kay Jeron na lang yan kung aling team siya pipirma at kung saan team siya sa tingin lang ay makatutulong ng malaki. Sa sobrang husay daw sa ensayo nitong si Kitty Jimenez, baka may posibilidad kaya na ito'y malagay dito sa starting 5 ng SMB. Nabanggit natin na maraming kakompetensya itong si Kitty Jimenez dito sa point guard ng San Miguel Beer. Pero kinakailangan din nating tandaan na yung mga point guards ng SMB ay madalas injury prone. So ibig niyan sabihin, kung sakasakali, wag naman, pero kung sakasakaling may ma-injure dyan, posible na itong si Kitty Jimenez ang papalit. Alam naman natin lahat na itong si Kitty Jimenez ay patagal na naglalaro sa iba't ibang liga. Kumbaga, parang veterano na rin siya pero syempre, iba yung level dito sa PBA. Ngayon, ang kailangan natin tignan dito, of course, kung ang magiging starting point guard, for example, si Terence Romeo at baka ma-injure, ang magiging kapalit niya usually si Simon Enciso or si Chris Ross. Pero,
Alam natin na may mga balita na baka ito si Ross ay matrade na o kaya ito si Enciso. At kapag nabawasan yan, may posibilidad na ito si Kitty Menes ang ilagay dyan bilang sa starting 5. Hindi pa natin natitiyak ito. Actually nga, ang sabi ng iba baka sa 3-on-3 ng SMB ilagay ito si Kitty Menes. Lahat ng ito ay magdedepende sa kanya. Dahil kumbaga, kung maganda papakita niya sa practice at sa ngayon, very impressed daw yung management sa practice nito si Kitty Menes, may posibilidad talaga na doon sa PBA team siya mailagay. At kung mangyari yan, posible rin na siya ay maging starting 5. Baka sabihin ng iba, imposible maging starting 5 yun si Kitty Menes. Pero tandaan natin, ito si Simon Enciso, dati yan ang backup. Dito si Chris Ross. Pero nung humusay ang laro nito si Enciso, siya ang naging starting point guard ng San Miguel Beer. So kung magpapakita ng gilas talaga ito si Jimenez, wag nating alisin yung posibilidad na eventually ito ay magiging starting point guard ng San Miguel Beer. Lahat ng ito of course nakasalalay din sa kanya performance. May import na itong Phoenix at ito ay si Jonathan Williams. Dating naglaro dito sa Los Angeles Lakers. Base dito sa kanyang credentials, mukhang impressive itong si Williams. Nagkaroon nga siya ng stint sa Lakers, nag-average siya ng 6 points at naglaro na rin ito sa iba pang mga team sa NBA at maski na sa iba't ibang panig ng buong mundo. Medyo natagalan na paghahanap ng team itong Phoenix dahil nga katulad ng nababalita natin noon, medyo hirap yung mga teams kayong kumuha ng import. Actually, Terra Firma at Northport hanggang ngayon wala pang official na nakukuha. Pero base dun sa mga reports, mukhang impressive daw itong nakuha nitong Phoenix at marami nagsabi na baka ito isang maging kumbagay dark horse. Siyempre, depende rin yan doon sa magiging locals, hindi lang naman puro import ang dapat asahan. Pero kung credentials pag-uusapan, mukhang okay itong si Jonathan Williams. Kinakailangan na niya siyempre mag-adjust dito sa sistema sa PBA. Pero kung pag-uusapan daw yung skill set, mukhang okay naman itong nakuha nitong Phoenix. Pero sa ngayon, of course, kailangan tignan natin kung anong magiging performance ng iba nilang players. At of course, kung mag-eliminate ng maaga ang Phoenix, abay, huwag tayo magulat kung magkakaroon ulit ng mga trade transactions dyan. Shout out kay Joseph Pineda, Admond de Guzman, Jordan at John Ray D. Malanta at Sid Maria, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, kay Rico Olarte, binabati din natin si Kagawad Katsakino Dukusin, Donel Santiago, si Enju, Jason Mendoza, John Mark Cantos, Ireneo Salangsang, RG Bueno at Talina family, Junicio Mercado, Myron Almosad, Vallete family, Anthony Alon, JJ Sibum, si Enrico at si Presi Angsioco, si Judy, Edwina, Shaina, Carl, Jaira at Jonah Villarosa, si OG, Len, Gio at Gia Santillana at Taglay family, at yung iba pa nating mga tagapakinig.